Start na po. Yes. Okay. So, ang topic po is about sa negosyo, kung paano nakapag-start at kung paano lumago isang business katulad ng nature na business natin ngayon, Minasol Eatery. So, narito po si ma'am, i-interviewin ko po para po malaman kung paano po ba nag-start at paano naging successful itong negosyo po. So, ma'am, pwede niyo po ba sabihin kung bakit po ito yung napili ng negosyo? Nung nagtatrabaho pa kasi ako, sabi ko, if I grow old, maging matanda na ako, gusto ko meron akong isang pagkabisnisan. Kung magre-retire na ako kaka sa trabaho ko, gusto ko meron akong sariling tindahan, even maliit lang. So, nung nagtatrabaho ko, eksakto naman na meron na dito kasi noon. Sayang naman yung place ako. I-try ko lang 3 months. Kung hindi siya mag-bloom, i-give up ko. Yun ang nangyari. Eh, sa awa ng Diyos, medyo nag-bloom. Hanggang nakuha ko dito sa kabila, hanggang dito sa kabila, hanggang nagustuhan din nila nung pinasok ko nga ang pansel. Yung kasi yung nakilala sa nila sila yung pansel. And then, kumuha na ako ng ibang brands kasi parang naging bulusok na ulit. Parang gusto nila yung pansel yung dinadayo nila. Paano po nagsimula yung negosyo niyo? Ako lang yung nagluluto nung una. Actually, gigising ako ng alas 3, magluluto ako ng 4 hanggang 7. Wala pa akong tao, siguro 2 pa lang ang tao. Magluluto ako ng 12 na putahe. In that, 4 o'clock until 7. Tapos papasok ako sa opisina ng 7:30 gano'n. Gabi naman, uwi ako, dadiretso ulit ako ng palengke. Ganun mag-start. Kami lang ng asawa ko. Siya ang magpapalengke, ako naman ang taga-luto. May isa akong tindera, may isa akong kahera, yung gano'n. So, bago po yung negosyo nyo ito, ano po ba yung una nyo, may naisip pa po ba kayo ibang negosyo na yun dito? Wala. Kasi nag-work ako that time. I've been in office for 16 years. Nag-stop na lang ako sa office that time nung kailangan na ako dito. Kailangan ko ng bantayan kasi madami ng customer. Okay po. So, sino-sino po yung kasama nyo sa paglago ng negosyo? Asawa ko sa kanyang mga tao ko, yung dedikasyon nila. Ang klase kasi ng trabaho na is kailangan mong tutukan. Hindi pwede yung bahala na kayo. Kailangan, kung may naluto, kailangan tikman mo una kung papasa-pasok ang lasa mo. Kung hindi, kailangan i-recheck mo kasi hindi po pwede yung masisira ka kasi sa customer eh. So, naging kasama ko sila, nagpalago dito sa yung mga angel ko. So, may problema po ba kayong na-encounter sa business niyo po ito? Tsaka ano-ano po yung mga problema? Paano niyo po nalagpasan? Dami din, tungkol sa tao. May mga well-trusted, meron hindi. Meron din yung, especially sa mga tao, mahirap mag-asikaso ng tao. Kasi iba-iba yung ugali nila. May taong interesado, may taong gustong lumago, may taong din na basta lang nagsasabi. Mahirap yun kasi walang dedikasyon sa trabaho. So, sa mga problema ito, paano niyo po lahat? Mag-held ako ng meeting, sasabihin ko sa kanila, kung hindi nila mamahal yung trabaho nila, hindi lalago yung negosyo. Kung hindi lalago yung negosyo, wala kayong sasabuhin, wala kayong trabaho. Yung ganun yung sinasabi ko palagi sa kanila. So, ano po yung mga pagbabago sa buhay na hindi na lang Madami. Kung dati, 8 hours ang tulog ko, ngayon 3 hours na lang. Parang ako yun. Kung dati, namamasyal pa ako, nakakamall pa paminsan-minsan, meron pang social life paminsan-minsan. Ngayon wala na, kasi nakatutok na talaga. Kasi meron nga rin kasi ibang brands dito, so kailangan mag-ikot ako kung anong problema din sa kabila, kung ano ang pwede kong gawin. So parang nawala na lahat yun, yung pabanjing-banjing style na hindi na pwede. So, paano niyo po nagtangin yung negosyo sa mga susunod? Visualize na po. Magiging restaurant na po to or mas makikilala lang po? Ay, ako naman, hindi ko pa naisip yung sobrang sikat na restaurant. Kasi ako parang, ang tinarget ko talaga is masa. Kahit na sinong pumasok, kaya ng bulsa na mura pero masarap. So parang
nag-stick na ako doon kasi hayaan na natin yung mga malalaking restaurant na gawin yung mga yun. Basta ako nag-stick ako dito kasi iba yung concept niya. Yung nakikita ang naluluto, nakikita kung ano yung ingredients na nilalagay. So kakaiba rin yung concept ng akin. So, ano po kaya sa tingin niyo yung matutulong sa inyong produkto sa mga tao sa Pilipinas? Malaki. Unang-una, nagbabayad ako ng tax. Ang laki nung binabayaran ko ng tax kasi nag-10% na naman sila ngayon. Tapos, siguro sa mga tao ko, natutulungan nila ako. At the same time, natutulungan ko rin sila sa pamilya nila. Vice versa, nagtutulungan kami pa rin. Sa huli po, ano po yung may papayo niyo sa mga nagbabalak na magtayo ng negosyo o sundan po ang iba? Importante yung location. Pag titingin ka ng isang negosyo, is titingnan mo yung location talaga kung akma ba doon sa negosyo na ipapatayo mo. Halimbawa, kung matao ba, kung dito sa place ba na ito is kakagaling yung i-offer mo na pagkain. At the same time, tiyaga. Mahalaga yun. Kasi kung wala kang tiyaga, wala kang mapapanaw. Maraming salamat po Okay. dun sa interview. Sana po sa time na naibigay niyo po sa akin. Anytime. Thank you po. Oh, Jen. Saan ko pipindot?